Okay, magandang gabi po sa inyong lahat dito sa Donmar TV, no? At nandito po tayo sa aking sasakyan, nagva-vlog at una nating pag-uusapan ngayon ay nagpalabas po ng video itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano at meron po siyang sinabi patungkol po kay Matibag. Alam naman po natin kung ano yung ginawa ni Matibag na parang ginugulo ni Matibag yung impeachment through na pinaimbestigahan niya itong Southeast Asian Games na sports complex na posibleng madadawit si Senator Alan Peter Cayetano at kung ano ang magiging resulta ng investigasyon nila ay kasuhan nila sa Cayetano kahit hindi pa magiging, hindi natin alam, baka kakasuhan na naman ng plunder, ganun, hindi natin alam. At posibleng makulong rin si Senator Alan Peter Cayetano while waiting sa kanyang kaso. Posible yang mangyari, okay? Para guluhin lang, bawasan ng bawasan ang mga senator judges, no? Di ko lang alam kung anong layunin nila. Siguro para ma-impeach ng tuluyan si BP Sara, makakuha sila sa tamang vote. Okay? Mamaya, pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano kasi ano lang yan maiksi lang yan 2 minutes lang yung video na pinakita ni Senator Alan Peter Cayetano. Pangalawa natin pag-usapan ay itong si Attorney Powa, itong spokesperson ng defense team ni VP Sara, ay in-interview po siya sa programa ni Ted Filon. At doon po mga maiinit na tanong galing po kay Ted Filon at ni DJ Chacha na sinagot naman po ni Attorney Powa. Mamaya pag-usapan natin yan. At last but not the least ay atin pong panoorin at magre-reaction po tayo. Nagpapapresko na naman ang mga desperadang mga prosecutors headed by Kapunan, Attorney Kapunan, na sinasabi nilang batikang lawyer raw. Ano ba ang nakabatikang lawyer? Sablay naman yung mga argumento niya, no? Pilit na pilit. Tapos kasama niya si Congressman Chua at itong si Congressman Bonjing Paulo Ortega. Silang tatlo. Atin pong pakikinggan at magre-react po tayo. Babanatan po natin ang kasablayan ng tatlong ito. So, yun ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita. Okay? Pero bago natin simulan, may gusto po akong i-share sa inyo ha. Kung lagi niyo itong napapansin, no? Itong Lenovo Think Plus. Ito. Lenovo Think Plus. Ito yung ginamit ko ngayon, no? Monitor ko. Ang tagal nitong nasira. Mga ano ko na ito Parang 2 years ko na itong ginamit. Pero until now, hindi pa nasira. May bago silang model nito. Ilalagay ko sa link dyan ha. Ililink ko dyan. Ipapakita ko sa inyo. Kung gusto nyong bumili nito, maganda ang quality nito. Very loud and clear. Kung gusto nyong mag-jogging, mag-walking, pwede kayong magpa-music dito. I-connect nyo sa iPad, sa phone. Ayan, Think Plus. Wireless na yan. Dito ka magcha-charge niya, no? Ayan. Na fully charged, automatic charging ito. Kahit na ginamit mo itong earphones na ito, pwede mong i-charge ito. Ayan, no. Gagalaw yan. Diyan mo ilalagay yung yung mga earphones mo. Ayan, no. Automatic yan. Very high-tech yan. Very high-tech. Okay? Lenovo Think Plus. Bili na kayo dito para may commission po tayo, no? Bago ako mag-promote ng products dito, proven and tested ko yan na matibay. Sisihin nyo ako kapag madali ang masira. Nasa ilalim yung link niyan. I-view nyo lang yung
yung store niyan. Okay? So eto, panoorin na natin itong ano ba ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol kay Matibag. Panoorin, pakinggan po natin. Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo, atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang. NBI, DOJ at sa Malacanang. Alam naman natin yung tatlo na yan. Malacanang, DOJ, NBI. Kontrolado naman yung NBI at DOJ ni Bongbong Marcos. Ano kaya ang bakit kaya halik sa puwet ang DOJ at NBI? Hindi natin alam. Baka may maleta rin. Hindi natin alam ha. Yan ngayon ang pinariringgan ni Senator Alan Peter Cayetano. Play. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Anong ibig sabihin ni Senator Alan Peter Cayetano na sinabihan niya ang Malacanang, DOJ at itong NBI na hindi kayo halata? Hindi kayo masyadong halata. 'Di ba? Reverse psychology. Sobrang halata na silang tatlo. Pero binaliktad lang ni Senator Alan Peter Cayetano. Mantakin nyo, si Jinggoy napakulong. Si Senator Marcoleta napakulong. Ngayon naman, si Cayetano yung nag-iingay, siya naman ngayon ang ginigipit. Di ba dati sinabi ko sa inyo, there's a tendency na makulong si Marcoleta, nagkatotoo. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang susunod na posibleng makulong nito, si Senator Alan Peter Cayetano. Balikan nyo itong video na ito. Yan ang trabaho ng Malacanang. Pamumulitika. Dahil gusto nilang ma-impeach si VP Sara, bawasan nila itong mga senador na ito. Kasuhan nila ng kasuhan hanggang mabawas na lahat. Mantakin nyo ang mga nakukulong nandito po sa minority ngayon at yung dating majority yan, di ba? Yung kampo nila Gatchalian, walang nakukulong. Na nabanggit doon sa flood control, yung mga Tulfo, di ba? Si Soto nabanggit doon, pero wala sila nakasuhan. Kaya ngayon, nagpaparinig ngayon itong si Senator Alan Peter Cayetano dito sa Malacanang. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, Hello, sound check. Hello. Ayan, nag-work na. Play natin. pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games Correct. 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Proud tayo noon, panahon ni Duterte. Gusto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang, kasi sumusunod naman sa inyo sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po
sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila pero ako daw hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, suportahan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all. So ayun very obvious yung pinariringgan ni Senator Alan Peter Cayetano na para bang hinamon niya na sige, imbestigahan nyo yung sports complex na yan. Parang kasuhan nyo na, gawin nyo ang lahat. Basta yung flood control, imbestigahan rin natin. Parang gano'n, no? Hamunan. Hinamon niya ang Malacanang, DOJ at NBI na imbestigahan na ito ang flood control. Imbestigahan nyo rin ang SEA Games. Kasi si Senator Alan Peter Cayetano, confident siya doon na walang korupsyong nangyari doon. Hawak yun namomonitor yun sa Administrasyong Duterte. Kaya confident itong si Senator Alan Peter Cayetano. Okay, so yan, mag-comment kayo guys. Ano ba? Sa tingin ninyo, ginigipit ba si Senator Alan Peter Cayetano? Ang nakakatakot dito, baka gawan siya ng kung ano-anong mga issues, no? Baka alam nyo naman, lagi namang mabibend ang law, pwede silang magawa-gawa ng ebidensya para lang makulong itong si Senator Alan Peter Cayetano. Posible yan. Okay? So, tingnan lang natin. Itong vlog kong ito, atin pong babantayan yan. Ito, panoorin natin itong video ni Attorney Powa. Magaling itong mga tanong ni DJ Chacha at ni Ted Filon. At sinagot naman ni Attorney Powa. Ito, panoorin natin. Ito na pong ating panayam kay Attorney Michael Powa, ang spokesperson po ng kampo ni VP Sara sa impeachment trial. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Manong Ted, at magandang umaga rin po, Ma'am Tasha. Good morning po, Attorney. Attorney, siguro simulan po muna natin dito po sa nabanggit ninyo na sinasabi nyong fishing expedition, yung paghingi po ng sabina sa bank at BIR records ng prosecution. Para po ba sa panig ng defense, ano po ba ang threshold o dapat maipakita, maipahayag nitong prosecution para po mapayagan sila na makakuha ng bank at BIR records? Mahirap pong sagutin yan because, Ma'am Chacha, as you know, we cannot discuss the merits, no? Pero siguro yung position na lang na sinabi ko kahapon, pagdating naman doon sa BIR records, I think very clear naman na meron tayong batas dyan, no? At yung batas dyan really criminalizes yung pagpapalabas ng taxpayers' information, subject to, siyempre, may mga exceptions naman po talaga sa batas. Pero yung exceptions na yun, hindi po kasama yung impeachment, no? So, for now, hindi pa po nag-a-apply yung mga exceptions na yun. Yun lang po yung sinasabi natin. Pagdating naman sa bank secrecy law, obviously, exception, kailangan naman natin i-recognize na exception ng impeachment. But ang sinasabi lang naman natin kahapon ay hindi automatic yon at kailangan pa rin patunayan na may due process yung nangyari at hindi naman na-abolish o yung constitutional safeguards natin. Ibig sabihin, dapat wala pa ring fishing expedition na ginagawa at talagang may kinalaman yung account base sa mga aligasyon na sinasabi ng prosecution. No? But sige lang muna ako doon because, again, napakahirap po ng sitwasyon namin because when you ask us about things and we try to give you the best answer we can,
medyo delikado rin po because we might be accused, no, of discussing the merits in public. Ang binabanggit po ng kabilang kampo, may exception pagdating po sa bank secrecy law, especially kapag ka po may mga impeachment proceedings. Pero para sa inyo po, Attorney Michael, bakit hindi po sapat na dahilan yung exception na yon? Because the fact na meron pong impeachment, hindi naman po automatic na basta may impeachment, pwede mo na buksan yung bank account. There has to be, direct correlation between yung allegation mo, kunyari man, unexplained wealth, pagkakataon nito, na may pumasok dun sa account na yun, no? Nasa sa sinasabi mong unexplained wealth. So, mga ganong parameters lang po yung kailangan ma-establish. Meaning, ang basically, sinasabi ko po, hindi porket nakasulat doon na impeachment is an exception, na automatic na po, no, na pwede buksan ng mga bank account. Ang hiling niyo po totally ay ibasura ng impeachment court yung hiling nila na ipakita yung bank at BIR records ni VP Sara maging po ng asawa niya na si Attorney Mans Carpio. Pero hypothetical question, Attorney Michael, kung sakali po bang baguhin nila yung hinihingi nila at ang hingi na lang nila ay yung time na siya po ay Vice President, will the defense team allow it? Mahirap po, no? Because right now, our position remains the same. Our position is really denial of the request for subpoena. Alam mo, Ma'am Sasha, again, I hope you can be more patient with me, but I don't want to get into hypotheticals because then we will be bound by whatever I say. No, I'm sure they'll play this interview back and say, oh, sinabi mo sa interview na to, Tama pwede po. pala or hindi pala pwede. So, mahirap po yung ganyan tanong. Totally understood po, no, Attorney Michael. Yung pong binabanggit nyo, Attorney, na masyadong malawak yung hinihinging records nitong kabilang kampo, dapat mapakita nila definiteness at yung relevance nitong mga hinihingi Opo. nila dito po sa impeachment case na ito. Dito po sa past proceedings sa impeachment, palagay nyo po hindi na ipakita ng kabilang kampo ito pong relevance at definiteness nito pong BIR at tax records? Well, yung position lang naman po namin, and of course, again, whether tama kami or mali will depend on the impeachment court. No? But basically, pagdating naman po sa definiteness, we are questioning yung pinagmulan, no, ng mga bank account numbers allegedly owned by the respondent and her spouse. No? Kung ano yung pinanggalingan yan, which is yung AMLAC report nga na naipresenta sa Committee on Justice. So, kino-question namin, no, yung validity niyan, yung legalities niyan. And pangalawa, pagdating sa relevance, I think nasabi ko naman po kahapon, yung naging pahayag o desisyon ng Supreme Court ayon kung ano ba talaga ang impeachable offense. Attorney Powa, naunawaan po namin ano po ang limitasyon, no, sa usaping legal dito po sa ating panayam. Nag-iingat kayo ng sobra kasi baka magamit din po ito against the defense. No? We sincerely understand that. Pero unahin ko lang ang katanungan. Kahapon po marami ang namangha, no, sa inyo pong oration na wala kayong binabasa. Yan ho ba'y talagang minimorya nyo? Ako, maraming salamat po, no. Manong Pedro, nagpapasalamat din ako dun sa mga sumusuporta sa atin. Kasi yan marami kasing humahanga kahapon sa speech, no? Privilege speech ba 'yon tawag doon o opening statement ni Attorney Michael Powa ng defense team ni VP Sara. Kasi yung iba kapag gumawa sila ng opening statement, nagbabasa. Pero kahapon si Attorney Powa hindi nagbabasa. Talagang kitang-kita mo doon ang kanyang expression by heart. Okay? Dinidibdib talaga. Wholeheartedly yung pagka-deliver niya sa kanyang speech. Halatang halata doon na anong tawag, mararamdaman mo talaga na nakikita ng defense team ni VP Sara na gawa-gawa lamang po ang pamimintang ng mga kalaban ni VP Sara. Hindi kagaya nung kay Cheljok, no? Parang nagdadrama Plastic yung speech niya kahapon. Tapos ang daming humahanga ng mga pinklawan, mga dilawan, na kapwa nila mga sina Dilima, humahanga.
Itong si Attorney Poa, ang humahanga, mga newscasters. Doon sa kabila, ang humahanga kay Jokno, yung kapwa nila prosecutor. Oh. Kita-kita naman doon sa pag-deliver ng speech ni Chel Jokno na halatang pinagpraktisan, tapos nagbabasa pa. 'Di ba? Paawa effect nga paawa effect. So, walang laman. Itong si Attorney Poa talagang magaling. Well, partly, siyempre, kailangan merong structure sa utak natin kung ano yung takbo ng arguments natin, no? Mm-mm. But medyo, ano po kasi ako, talagang, I'm not saying na pangit nagbabasa or mas magandang nagbabasa because, each lawyer has his or her own style, no? Mm-mm. Pero pagdating kasi sa akin, I really easily get distracted pag meron akong nakahanda. Dahil pag may nakahanda, I tend to look. Tapos, alam niyo na, pag medyo na-distract ka, hindi mo na alam kung nasan ka, hahanapin mo pa Oo. kung saan ka huling tumigil. So, Oo. parang yan lang po talaga yung preference ko na I have a structure in my head and then I'll just try to say it coherently. Kumbaga, kanya-kanya pong estilo to kung saan ka komportable. At kahapon nga po, I mean, with all due respect, no, sa lahat ng panig, you were able to deliver it, no, very convincingly, and kahit na po malumanay, yung pong mensahe ay strong pa din. Alright, so, Mantakid nyo, napahanga niya si Ted Filon. At itong si Ted Filon, alam naman po natin, batikang broadcaster ito. Alam niya kung sino yung mga hindi matalino, alam niya kung sino yung matalino, alam niya kung sino yung hindi sincero, at alam niya yung sino yung sincero. Dito sa sitwasyon na ito ni Attorney Michael Poa ay napahanga siya. So isang Ted Filon na humahanga kay Attorney Poa, malaking bagay yan. Ibig sabihin, nakokonek yan sa impeachment trial ni BP Sara na humahanga siya na nakikita ng taong bayan, pati ng mga newscasters, na totoo ang mga ipinaglalaban nitong mga prosecutors na ito. Totoo ang kanilang layunin na ipagtanggol si VP Sara dito sa mga bintang ng mga kalaban sa politika kasi alam ng taong bayan, alam ng mga defense team ni VP Sara na ito ay isang malaking paninira para sa parating na 2028 election. Na kapag ma-impeach si VP Sara ay hindi na makatakbo sa 2028. Okay? So ayan, nararamdaman yan bawat isang Pilipino, bawat mga newscaster na nag-o-observe lamang. Okay? Tuloy. Salamat po. Salamat Yes, po, sir. Manong Ted. Yes, sir. So, Attorney Powa, kahapon po naman din na may tatanggi, nabanggit naman ng inyo pong katapat na si Congressman Sel Jokno, yung mga nangyari na in the past, yung kay CJ Corona. Paano po natin ito, again, sasalagyan considering na yung kay Corona impeachment, sinasabi, ultimo, no, nitong mga judge ngayon na nandidiyan, si Escudero po at si Cayetano, na yung unang-una pa lamang, opening balance pa lamang ng bank account, pinayagan ng buksan, na hindi naman sakop pa nung kanyang panunungkulan bilang Chief Justice. At yun din nga pong binabanggit din, hindi ho ba, na ito po ay isa publiko ginawa ng impeachment court. Paano po kaya yon? Opo, tama po kayo, Manong Ted. At first and foremost, let me premise my answer, no, na I really have the utmost respect for Representative Jokno. In fact, it was really an honor and a privilege na siya po yung naging opposing, no, kahapon. It's an experience I will probably never forget. So, yung pagdating naman po na sa nabanggit niya, no, pagdating po sa Corona, I understand where he's coming from kasi nga po nagkaroon na ng previous impeachment proceeding na ganun nga po, no? At yan po yung pinakahuling impeachment natin na talagang full-blown trial. Oo. But ang punto naman na ni-raise namin kahapon, again, I'll just be factual kung anong ni-raise natin, is that yung nangyari kasi na yon, that predate yung Supreme Court decision, no, on Duterte versus the House of Representatives, kung saan inilatag na po ng ating Supreme Court kung ano lang ba talaga yung saklaw pag sinasabi mong impeachable offense. At doon nga po sinabi ng impeachable offense ay mga offenses committed
while the public officer is occupying an impeachable office and that it is in relation to his or her office. So, yun naman po ay desisyon na inilabas ng Supreme Court at na pagkatapos na ng corona trial. At syempre, ang presumption natin dyan, they were cognizant and alam nila kung anong nangyari sa corona trial when they issued that decision. Kaya nga po sabi po ni Okay. So, puntahan naman natin, basta nakikita natin sobrang magaling po ni Attorney Powa, no? At napahanga niya ang sambayan ng Pilipino sa pagtanggol niya sa Vice Presidente. Ito naman, pakinggan naman natin itong press con ng mga prosecutors at babanata natin, okay? O, ito. Babanata natin ito. Witness ng ating Siyempre, ang batikang abogada at counsel for the House Batikang Prosecution abogada Panel. na nireregla. Walang iba si Attorney Lorna Kapunan. At para po sa ating masimulan ang press briefing na ito, pakinggan muna natin si Attorney Kapunan. magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kasamahan ng walang love life dito. Ang corny. Yesterday, nakita po natin yung summation ng ating Chairman Jinky on Article 4 grave threats. Akala ko nga And, matalino ito yesterday, pero sa hindi House, pala eh. You also know, as a Senate, Walang argumento. you also know that we will end on Tuesday with Dilawan our kasi. last witness, si NBI Director Matibag. And the reason is simple. Sa tatlong witnesses po na to, unang-una si Agent Kalilong, pangalawa si Attorney Lotok, at sa Tuesday makikita nyo na kumpleto na ang naratibo ng article on grave threats and Kompleto inciting na raw to ang script sedition nila. in relation Hindi to naratibo, script in ninyo. relation to the impeachable offense of betrayal of public trust, a violation, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. So, wag po natin ihiwalay yung grave threats at saka yung inciting to sedition kasi ang pinapalabas po sa mga hearings natin elements of the crime. Hindi po ito criminal case, impeachable offense po ito. Kanya pag sinasabi nila na ano ba tong investigative report, bakit ganito, yun po ang investigative report for the criminal case na final ng NBI, 1 count of sedition and 3 counts of grave threats. Kasi 3 counts yung grave threats kasi tatlo ang trinete the President, the First Lady, and the Speaker Romualdez. Kanya 3 counts of grave threats and 1 count of sedition. Yun po ang laman ng investigative report. And so our third witness and last witness po on Tuesday will explain or sasagutin po yung mga tanong ninyo tsaka yung tanong ng senator judges, anong nangyari? Anong mangyayari? At meron bang continuing investigation? Kanya essential po yung testimony of Director Matibag at hindi na rin po siya dapat nasa conference siya at hindi po siya pupunta sa conference niya para mag-attend sa Senate impeachment hearing. I-summarize ko lang po, bakit tatlo lang? Unang-una, si Agent Kalilong, nakita niyo naman, ma-technical, kasi electronic evidence po yan. Dapat pinakita step by step kung bakit authentic yung record ng press conference or press briefing ng Vice President. So, authenticity po at provenance, yung source, yung chain of custody ng prosecution's evidence. Yung video po na sinabi niya na I have already hired a killer, etc. Yun po yung laman ng first witness. Yung second witness po, ang laman niya man ng testimony niya is kung ano yung contents. At ang third witness, at sinabi niya na sa Cybercrime Division tapos na yung kanilang investigation at in-endorse na sa ibang division yung Intelligence Investigation Division ng NBI. So,
Tapos na kami at ang mangyayari ang nangyari po is linantad na ni Chairman Jinky, our lead public prosecutor, already mentioned that we will now be shifting to a presentation of the article on confidential funds. Ang head po ng team na yan is here in the flesh. Si Congressman Joel Chua po. Siya po ang punong abala sa public prosecutors tungkol sa confidential funds. Alam naman po natin na this confidential funds issue was started in his committee, no? On that note po, yun na lang po. So, on Monday, what will happen on Monday? On Monday, itutuloy po yung arguments tungkol sa dalawang issue. Unang-una, yung issue ng subpoena of the prosecution for bank records. At pangalawa, yung issue nung mahiwagang BIR box, no? Bubuksan ba natin yan? BIR box na yan. So this will be subject to interpellation, no? Kasi kahapon, Yang BIR box na yan yung sinabi ni Attorney Powa na gusto nilang mapabuksan yan for posibleng fishing expedition. Kapag mabuksan yan, dyan pa lang sila magkalap ng ebidensya. Di ba? At kung anong makita nila doon, mag-fishing expedition sila. Mga garapal talagang mga ito. Kayong mga nag-aakusa, bago ninyo ipapa-impeach si VP Sara, siguraduhin ninyo na may sapat kayong ebidensya na makatotohanan. Hindi yung umaasa lang kayo sa loob ng BIR box. Nagdududa kayo sa BIR box kaya gusto nyong buksan. Anong tawag doon? Fishing expedition, mga gago. bigay ng opening statement ang prosecution at ang defense. Sa Monday, we will expect the senator judges to be asking their questions kasi sila po magdi-decide kung on these two issues. With that po, thank you for this opportunity to address all of you. All right, Tina, your question? Good morning po. The defense panel po is saying that they're not afraid of the documents that the prosecution panel is asking to be subpoenaed. Ang gusto lang daw nila is na ayon sa Constitution at sa batas. How will you respond to that po? Well, unang-una, lahat naman po ng ginagawa namin ay naayon sa batas at naayon sa ating saligang batas. In fact, ito namang ginagawa po natin, yung impeachment proceeding ay naayon talaga ito sa ating saligang batas. So, ang sa amin naman po ay simple lamang. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpepresenta ng mga ebidensya. Nang sa ganon, ay makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente? Ganun naman po kasimple yun eh. Kasi hindi naman po pwedeng i-apply natin yung strict implementation ng rules of court dahil ito ay hindi naman po ito husgado. At dito po, dapat liberal interpretation lamang. And in fact, ang impeachment po, sa impeachment po, ang rules of court ay suppletory lamang. So, ibig sabihin po niyan, hindi po yan ang unang-unang dapat na ginagamit natin. Ang mananaig pa rin dito ay ang accountability, ang pananagutan, at kaakibat ng pananagutan ay ebidensya. Attorney Kapunan, would you like to react? The documents, itong bank certificates at saka yung BIR, mga pieces of evidence yan na
maganda na narinig natin through you na hindi naman nag-o-object ang defense to present this evidence, no? At idadagdag ko lang from the point of view of the law, kasi legal ang pag-usapan naman natin, impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas, yung bank secrecy law, no? At sa ating mga anti-graft laws. Exception po. You can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case. Ito po, klarong-klaro, hindi po subject sa interpretation. Naka-enumerate po yan sa batas. Impeachment case is an exception to the bank secrecy laws. Yun po ang sinabi ng aming proponent kahapon, si Congressman Shell Jokno, at marami ring decisions ang Supreme Court, no, as regards opening of bank records. The most recent precedent is the impeachment case against Chief Justice Corona, where on the basis of these bank records, he was convicted for impeachment. Due process, sinasabi nila, siguro violation of due process. Due process is not violated. Your right to privacy is not violated because, first of all, sa due process, meron naman silang opportunity to cross-examine yung authentic ba itong bank records na yun, what does it prove, etc. No? So, we welcome the statement of the defense that they are not opposed to the opening of the bank records and the BIR statements, because kung sinasabi nilang due process of the defense, no, meron ring due process ang taong bayan. Meron ring due process dapat ang prosecution to be able to present its case. So due process on both sides tayo. On both sides tayo. Ang ganda ng pagkapaliwanag nila. Hindi ko pa alam paano ko papaliwanag. Siguro parang yung reaction ko nung umpisa parang, uy, Kasi ano ka bobo ka bunjing ka Di ko nga maintindihan kung bakit naging congressman ka. Siguro na congressman ka lang kasi may pera lang kayo, di ba? Di natin alam sa lugar ninyo, baka last mo ng term ito. Ewan ko ba kung mananalo ka pa next year, kasi sa pagkakaalam ko, yung mga politicians na kakalaban ni BP Sara ay matatalo sa next election. Pakinggan nyo ang ganitong klaseng congressman na walang laman ang utak. defensive sila, may tinatago. Parang gano'n lang. Pero sabi ko nga sa mga interviews saka usapan natin kahapon, nandito na tayo Nandito na tayo sa impeachment trial, di ba? Trial of the century. Pero sabi ni Kong Joel, baka trial of the year. Pero andito na tayo, so sana wag na nating hayaan na Actually, nakukurnihan ako sa kanya, sa totoo lang. parang ang dating niya seke. Yung sa mga nakaraan na ilatag na po natin lahat. Pag-usapan na po natin lahat. Total, handa naman both parties. Tanggap naman nila kung ano man ang maging desisyon ng impeachment court. So, 'di ba? All out na tayo. Andito na tayo Okay, so hindi na natin tatapusin yan kasi alam naman po natin na yung mga argumento nila bias sila. Pangalawa, alam naman po natin na ang layunin po nila ay hindi po makapamuno ang mga Duterte sa 2028. Kaya they are very desperate right now na ma-impeach si BP Sara kasi alam naman nila na kapag si BP Sara ang magiging presidente sa 2028, lahat ng mga involved sa flood control scandal, sa flood control corruption, makukulong kayo sa 2028. Iimbestigahan talaga yan. In fairness to BP Sara, hindi yan magre-revenge. Kundi ang sabi ni BP Sara, hahabulin ko
yung umabuso sa pera ng taong bayan. So guys, paki-like, paki-share na lang no sa mga nanonood ngayon. At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe. Updated pa kayo sa ating mga trending na balita. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.